Tuloy-tuloy ang ating masayang Monday morning. Simula kayo ng 6:30 a.m. dahil kasama natin si Kuya Daniel sa segment na Rise and Shine na puno ng mga kwento ng inspirasyon at pag-asa. Yes! That's right! And this time, kami naman ang makakasama nyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Yes! Napakahusay mo dun, Oo, Miranda. Oh, eto, syempre, gawin natin na mas meaningful at puno ng positive vibes ang ating araw dahil mas masaya ang umaga sa... Good morning, Kuya! Siyempre, para masimulan din ng maganda ang bagong linggo, isang masarap at healthy breakfast po ang hatid namin sa inyo. Kaya mamaya, abangan nyo mga kasangbahay yung ipe-prepare sa atin ng ating guest chef for today. Nandiyan na ba ang ating chef? Hi, Chef! Ay walang iba, kundi si Chef Marcos Patimo. Tingnan nga natin. Yo! Good morning, sir. Good morning, Chef Marcus! Ay, punta na pala ako sa kusina, guys. Pupunta ako Okay na lang si yan. Chef. Para sa ano natin yung Sorry breakfast na, hanggang natin. dito lang yung ano nyo, yung inyong kapatid. Sige na, excited na kami sa ihahanda nyo ni Chef Yum. Moira. But before natin alamin ang ihahanda ni Chef, dumako muna tayo sa ating important reminders and advisories for today. Mahalagang paalala sa ating mga kasangbahay ngayong month of June ay National Kidney Month dito sa Pilipinas. Kaya naman, ilang paalala ang binigay ng mga eksperto sa ating lahat para maiwasan ang sakit sa bato. Una na ay ang pag-inom ng tubig. Iwasan natin ang maaalat at sobrang tamis na mga pagkain. Iwasan ng paninigarilyo at pag-inom ng alak dahil ito ay isa sa dahilan ng pagkasira ng kidneys. Ugaliin din maging active at magkaroon ng physical activity at least 30 minutes per day. At magkaroon ng regular check-up upang ma-monitor ang blood pressure, blood sugar at ang kidney function. Ba? Maganda yan. Hindi lang yan. Actually, yung mga nabanggit natin na paalala, hindi lang naman yun para sa kidney natin. Yung pag-regular exercise, pag-monitor ng mga diet natin, hindi lang yung kidney magbe-benefit doon, lahat. Buong katawan natin. Kaya maganda yung practice natin. Lalo na yung pag-iwas sa mga bisyo na yun, di ba? Tama. Iba't ibang specialist na doktor natin, urologist, cardiologist, sinasabi nila na yung paninigarilyo, alak, yung mga bisyo na yun, bawat organ na specialization nila naapektuhan. Kaya kapag umiwas tayo dyan, hindi lang kidney maalagaan natin. Buong katawan natin. Tsaka speaking of kidney, di ba nababalita rin na hindi lang this year, sa mga nakaraang taon din na talagang tumataas yung bilang ng mga nagkakaroon ng mga problema sa kidney, yung tinatawag na CKD, yung chronic kidney disease, wherein kasi hindi daw napapansin pala yan yung mga early symptoms. Malalaman mo na lang kapag medyo kumbaga medyo malala na. Kaya nagsisimula talaga siya sa mga healthy lifestyle, yung nabanggit natin kanina. Pagkain daw talaga malaking factor na mga ganyan. Kaya doble ingat po tayo sa mga kinakain din natin. Saka ito kasing CKD, hindi na siya reversible. Kapag ka nakuha mo na siya, forever mo na siyang sakit. Kaya nga 'di ba yung iba lifetime na sila nagda-dialysis or minsan nga nagli-lead pa nga to death. Kaya wag na natin abusuhin sana yung katawan natin. Iwas na tayo sa maalat, sa matatabat. Saka inom tayo palagi ng tubig. True. Tsaka yung pagbasa sa mga label sa pagkain. Kasi minsan, pag gutom na, minsan di natin nakikita kung ano yung mga label. Kasi minsan may mga pagkain pala, di natin alam, ang taas pala ng sodium, ng mga iba't ibang mga, kumbaga, ingredients na pwedeng makaapekto, mga hindi healthy. Kaya maganda rin na nagbabasa tayo. Minsan nga hindi naman necessarily maalat yung pagkain pero ang taas ng sodium content. Oo, may mga ganun. Hindi mo ramdam Kaya na di maalat. makakala eh. Maganda nagbabasa tayo ng mga labels. Oh, ito dahil kidney na rin ang pinag-uusapan natin. Speaking dyan, para naman po sa mga may sakit na sa bato na nangangailangan ng gamutan, mayroon pong tulong na binibigay ang PhilHealth. Ito ay ang PhilHealth Z-Package for CKD o Chronic Kidney Disease para sa mga pasyenteng may malubhang sakit sa bato. Lalo na yung mga merong CKD na stage 5 na at nangangailangan ng dialysis o kidney transplant. Ang proseso para ma-avail ito ay magpatingin sa nephrologist, pumunta sa PhilHealth Accredited Hospital, kumpletuhin ang requirements gaya ng medical records at laboratory results. Para sa kumpletong detalye, bisitahin ang social media account ng PhilHealth.
O ayan, tandaan nyo mga kasangbahay kasi baka mamaya kung saan-saang ospital lang po kayo pumunta, dapat po PhilHealth accredited. Pero mostly naman, no, lahat ng ospital natin dito, kadalasan mga clinic, PhilHealth accredited naman po yan. Tingnan nyo na lang po yung requirements no, na kailangan po natin sa pag-avail ng ganitong services. Andiyan naman yung tulong ng PhilHealth. Pero mas maganda, huwag natin paabutin pa na umabot dun sa stage nga na ganun. Pero lalo na siguro sa mga, kasi kayo nababanggit natin yung mga, siguro may lahi. Di ba may lahi na napapasa kasi talaga sa lahi. May mga lahi talaga ng ganun. Pero kunyari, wala naman tayong risk. Mas maganda, bantayan pa rin nga natin para hindi na tayo makapag-develop ng mga ganung sakit. Mga constant na monitoring na maganda. Yes, tama. At yan po ang ilan sa ating important reminders and advisories for today. At this point, puntahan naman natin ang ating munting kusinera para sa isang masarap at nakakatakam na breakfast. Good morning, Ira! Yes! Good morning! At syempre, kasama niyo po ang inyong munting kasinera. At isa na naman pong healthy breakfast ang hatid natin sa inyo mga kasangbahay. At ito na nga, tawagin na natin ang isang veteran chef na makakasama natin today. Walang iba kundi si Chef Marcos Patio! Good morning, Ira. Good morning, Kuya. Welcome back po and happy Monday to Chef. Yes, Monday na naman. Yun, lagi talaga nating naiimbitahan si Chef Marcos dito sa ating segment sa Cook It Right. Pero Chef, sige po, ano po bang ipe-prepare natin sa araw po na ito? So yun, para sa ating araw na dish, meron tayo ditong basil longganisa pasta. At ito yung ating mga ingredients. Meron tayong spaghetti or linguine, pwede rin gamitin yun. Longganisa. Meron tayong tomato, onion, basil, chili flakes, salt, pepper, sugar, and olive oil. And syempre yung ating garlic. Alright, sige po. Chef, meron tayo dito nakalagay na estimated Yes, calories per serving. Per serving. Pero ngayon ito kasi marami yung gagawin natin. Siguro Opo. mga good for 8. Good for packs. 8 people. Pero nasa yung isang serving niya, mga ilang grams po yun? Mga nasa 70 grams ang pasta. grams. And depends pa rin sa So, sa longganisa. Opo. Yung Ilalagay pagsama-samahin siguro natin, nasa about 120 grams. Ganun, Chef, no? Sige po. Simulan na po natin kung paano po Ayan. natin ililitayin, Chef. So, Sige start po, na natin. So, So, Chef, itong pasta natin, pre-cook na po ito. Okay. So, madali lang naman mga kasangbahay, Yung pasta naman natin, once na maluto natin, kahit mga sa chiller, basta wala ng tubig, syempre. so add na natin yung ating olive oil. And syempre, garlic. May kasi ako sa garlic, so dadamihan na natin. Tsaka, Chef, di ba, napakaganda rin ng, ng bawang sa ating katawan kasi napaka-taas nung antioxidant din na binibigay din sa atin yan, di ba? Tsaka yung alisin nga, di ba? Alam natin, nung time ng COVID, Chef, di ba, mayroon akong nabibili noon, naalala ko yung alisin na spray para makaiwas sa mga virus, ganyan. Sa bawang, napakaraming alisin po nun, mga kasangbahay. Kaya, eto, kung gusto nyo na makaiwas kayo sa mga sakit-sakit, mag-incorporate kayo ng maraming aromatics, katulad ng bawang. Yes. So, yun. Next natin yung onion. So, pwede din onion muna unahin natin kasi watery siya para hindi kagad masunog yung garlic. Chef, iba talaga kapag marami tayong panggisa. Kesa yung gagamit tayo ng instant na mga seasoning lang. Yes, para pag-add ng flavor din and aroma sa ating pagkain. Chef, eto na nga, kasi dito nakalagay sa atin, meron tayong mga estimated na mga calories, ganyan. Gaano kahalaga, Chef, na parang mindful din tayo sa calorie intake natin sa kinakain po natin sa isang araw? Ayun, kasi kailangan talaga siya para iwas din sa mga sakit. Kasi pag sobra, syempre, hindi rin maganda sa katawan natin. Pag po, kunwari, sa average po na, kunwari, sa isang babae, sa normal weight po siguro, katulad ko, 5'2" ako, nasa 51 kilos. Gaano po dapat karami yung calorie intake ko sa isang araw? Usually sa mga babae, mga nasa 1,600 per day. Okay. Pero kasi may mga nakikita ko, pag pinagko-compare yung mga pagkain, kanari, burger, parang nasa 1,000. Mas mataas. Ayun, Chef. Pero kapag kakakain ka, marami kang gulay, marami kang fiber, tapos equal amounts yung protein mo tsaka carbs mo, mas marami kang pwedeng kainin. Yes, mas marami. Oh, pero mataas din pala kapag sa babae, 1,600 calories. So next natin yung tomato. Okay po.
So, yun, Chef, no, yung parang isang, ano po yun, importance ng parang calorie watching po natin is yung mababantayan yung weight. Ano pa, Chef, yung parang benefit po kapag calorie counted po yung mga pagkain? Siyempre, mas magiging healthy ka and magiging sexy. Ay, gusto natin yan. Oo nga. Tama naman yun, no? Kasi nagiging mindful ka eh. Kasi ilan lang yung kakainin mo. Hindi yung basta snacking ka ng snacking. Kaya napakaganda rin ang ginagawa natin. Nagmi-meal prep tayo. Chef kayo, di ba? Kasi para po dun sa mga bago nating viewers na ngayon lang po sila nakapanood ng Good Morning Kuya, ng Cook It Right. Ayan. Chef kayo po, di ba? Matagal na po kayong nagmi-meal plan po. Matagal na. Simula nung 2023. 2020. Kumusta po, Chef, yung experience po na nagpe-prep kayo ng mga meals for your clients? Masaya kasi dumadami sila eh. Marami rin connection na nakukuha din. Tapos marami rin natutuwa kasi nga maraming nagbago sa buhay nila. Usually, Chef, kapag Mag-meal ka plan. nagpapakonsult sila sa inyo ng mga dishes na pwede nilang or i-prepare nyo para sa kanila, ano po yung mga health concerns po nila? Usually mga may diabetic, high blood, tapos yung mga iba gusto magpa-sexy. Oh. Ganun. Paano po sila ko-connect sa inyo, Chef? Kunwari, gusto na nilang meal plan sa inyo, paano po yung nagiging proseso ng consultation sa inyo? Ganun po. Usually yung iba tawag dito, nag-message lang sa Facebook. Opo. Tapos yung iba naman nire-refer lang sa akin, Okay po. ni client. Tapos, Chef, paano po yung pag nag-usap na kayo? Ano po yung kailangan? Meron ba silang mga documents na kailangan i-prepare? Mga parang letter galing sa doktor? Meron, kailangan, sa doktor mismo. Para ibibigay ko kay nutritionist din. Para Tapos, siya kayo na mag-decide. po magpe-prepare ng food. Okay. Ganun pala siya. Kasi kung gusto mo naman din talaga na, wala kang time magluto. Tapos gusto mo healthy ang ipe-prepare sa'yo, naka-ready na. Kay Chef Marcos na kayo mawag, di ba? Pero Metro Manila lang, Chef, po ang nyo. May nag-order din sa akin last Naka-cater. time ng Bulacan, tas Laguna. Kasi, Meron din sa Sukat, yung mga malalayo na. ayun, message lang kayo kay Chef. Oh, pero Chef, update naman sa atin pong pagkain. Nag-isa tayo sa Ayun. bawang at sibuyas. Nilagyan natin ng kamatis. Oh, on-site ko muna siya, then after nyan, add ko naman yung yung longganisa natin. Okay, yun lang ganyan. Ay, mga kasangbahay, alam nyo ba, yung kamatis, mas nag-activate yung kanyang lycopene na pampaganda ng skin kapag ka siya ay, naiinit. Kapag ka may contact siya sa heat, mas na-activate yung lycopene niya, mas ma-absorb ng katawan natin. Kaya maganda rin kapag ka well cooked through ang inyong mga kamatis. Kaya, ganda rin ng ating, very balanced din yung ating dish for today. Kasi napakadami na nga nating aromatics, mga gulay pa rin yan. Tapos meron tayong protein. Tapos, lang din naman, equal amounts of fat din po siya. Yes. No? Kasi may fat din po yung longganisa. Meron. Saka carbs. So, until natin siya maluto. No? Oh, at ngayon, update na doon sa ating breakfast para sa inyo mga kasangbahay. Sana nasundan nyo yung ating recipe for today. So, Chef, ito na po yung ground longganisa natin. Yes, Ngayon, Ira. So, add lang tayong chili flakes sa mga gusto pong mag-add ng spicy. Then, konting sugar lang. Tapos, salt. And pepper. Mix ulit. Spectrometer. Then, balik natin yung kaninang tomatoes and garlic. Kasi natin. Mix ulit. Then, yung ating pasta. So, niluto ko na siya kanina. So, luto ko naman dito al dente yung pasta natin. Ay, ang dami na ang serving nito. Kung hahati-hatiin niyo siya sa mga lalagyan nyo, mga kasangbahay. Kahit buong isang linggo, meron kayong Yes. pasta. Dami. Pero Chef, ito, parang yun lang ang medyo downside sa pasta. Hindi mo siya pwede i-freezer, no? Mas magandang naka-chiller siya or Kasi maglalaps yung yung pasta oo, natin. malulutaw, matutunaw. Ikaw, Ira, pag kumakain ka ng pasta al dente ba or malambot lang? Al dente, Chef. Al dente din. Ganon. Pero kung minsan kasi, hindi ko rin natatimeran ng maayos.
Yung pasta ko, naiiwan ko din sa mainit na tubig eh. Hindi na siya nagiging al dente eh. Ayun. Okay na to. Pasta natin. Alright, so plating na tayo agad, no, mga kasangbahay. Yung plating na. Yun talaga yung kagandahan, mga kasangbahay, nung nakaprepare na lahat ng ingredients ninyo. Yun ba, lagi ko pinapaalala sa inyo. May kulang pala, sorry. Ayun, sige po, chef. Yung basil natin. Kahit Ayun. Naisip ko tuloy yung padrapaw. Para siyang ganyan eh, no? Ground meat, tapos may basil. Huwag kayo mag-alala mga kasangbahay dahil yung basil naman ay mabilis siya maluto din. Kaya kapag nagkaroon siya ng contact with heat, doon na rin, naluluto na rin siya. Tsaka ayaw naman natin siya sobrang lutong-luto kasi baka mawala yung kanyang... Lasa. Yung lasa, tsaka yung Okay. amoy. Ayun, no? Yan na ang ating basil longganisa pasta. Wow! Yummy! Ang pamilya na rin to, di ba? Mm. Natatakam ako. Mahilig kasi ako sa longganisa. O di ba, hindi lang pangkanin yung longganisa natin, mga kasangbahay, tapos lalagyan mo ng itlog. Hindi lang long silog. Pwede na rin siyang basil longganisa pasta. That's right! Oh, perfect! Ang ganda! Chef, sa mga gusto naman matikman po yung basil longganisa pasta at gusto rin po na magpa-meal prep po sa inyo. Sige po, Chef, go ahead. Ayun, sa mga gusto ng meal plan or magpa-consult sa restaurant or cafe nila, message lang ako sa Facebook ko, Marcos Patimo. Yan, nandiyan sa screen din natin, yung 0956-321-2150. Alright. Ayun nga, Chef, no? Paano na lang nun yung binanggit niyo po yung magpapapakonsult po sa mga business po nila. Kunwari, meron silang itatayo na food stall or restaurant. Sige po, Chef. Menu development naman siya. Bali kami gumagawa ng mga menu sa restaurant and cafe din, sa hotel. Ayun, papakonsult kayo kay Chef para hindi na kayo gagawa ng menu, mga recipe. Si Chef na ang bahala sa inyo. Chef Marcos, maraming Thank you din, salamat Ira. po for this morning. Lagi niyo po kami nabibisita dito sa Good Morning Kuya. At hinahandaan niyo po kami ng mga masasarap po na mga dish. Thank you po, Chef Marcos. Ay, Chef, baka meron kayong gustong batingin pala. Ayun, binabati ko si Mama Grace Kitchen ng Longganisa. Tapos si Miss Gladys ng Skin Line. Tapos Siblis Hotel ng Cebu. Ayan. Good morning po! Thank you po, Thank Chef you din, Marcos. At mga kasangbahay, sana nag-enjoy kayo sa ating recipe for today. Madali lang naman, kayang-kaya niyong sundan. And for more Kusina Adventures, abang lang kayo everyday dito sa Good Morning Kuya sa Cook It Right. At syempre, ang laging paalala ng inyong munting kusinera, don't forget to cook with love and cook it right! That's right! Balik muna sa inyo, sa ating mga kasama. Yun! Ang bango Oh, na amoy namin dito. ng bango. longganisa. alam mo na pag Pinoy ka, yan ang amoy ng almusal. Dish. Alright, ngayon naman, update naman tayo sa ating MCGI Diagnostic Centers and MCGI Charity Center schedules. Ang schedule po ng ating MCGI Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Kapalit, Pampanga ay Monday to Friday. Pero pag Monday to Thursday po, ay 10 a.m. to 12 p.m. ang registration. Pero pag Friday po ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang weekly medical mission natin sa Barangay Doña Orani, Bataan, every Monday po yan. Ang registration time naman po ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center sa Valenzuela City na nasa number 22 T. Serrano Street, Marolas, Valenzuela City, open po ng every Monday at ang kanila pong registration time ay from 5 a.m. to 9 a.m. At meron din po tayo MCGI Charity Center sa Parañaque City, located at 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City, every Tuesday. Ang registration time po ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center natin sa Quezon City, number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City, bukas naman po every Wednesday. Ang registration time po ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center sa Davao del Norte sa Akasa Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte, open po sila ng 6 a.m. to 11 a.m.
Siyempre, baka makalimutan nyo yung MCJ Clinic natin sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City, na open po yan every Friday. At ang registration time din po dyan ay 5 a.m. to 9 a.m. Yun, yung mga nabanggit po natin, ng mga diagnostic centers, yung mga clinic, lahat po yan, libre ang mga serbisyo. Kaya punta lang po kayo sa mga nabanggit nating mga locations. And with that, babati lang tayo ng good morning. Binabati ko lang po ng good morning. Sila Goku, si Tala, and si Sam, and kay Mami Virgie. Good morning! Good morning. Yo, laki ng braso ko dito eh. Ayan, thank you po sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One ang number 1. Good morning naman kila Hazel, Pat, Andrea, Rica, Rhea, and Marisa. Good morning. Good morning po. And good morning din sa aking ma'am, si... Hello, Ma'am. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa atin. Simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Samahan niyo ulit kami bukas para sa isang makabuluhan at informative morning dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning Kuya!